Inipit ako ni Suwan sa higaan ng kasal, nakatitig sa akin mula sa itaas, suot niya ang damit na parang pantulog na binili noong kasal. Dahan-dahang inilakad ng kanyang daliri ang aking lalamunan, napakahimig ng boses, parang nagsasalita sa sarili. Ji-Cheng, alam mo ba, noong kausap mo siya? Gaano katagal akong nakatayo sa likod ng salamin ng laboratorio? Gumalaw ang lalamunan ko, hindi ako makapagsalita. Yumuko siya, ang mainit na hininga ay humihip sa aking tainga, 4 na taon. Pinapanood ko siyang maglibot sa tabi ng iyong trabaho, nagdadala sa iyo ng kape, sinasabing salamat, Kuya Cheng. Noong tinawag kanyang Kuya Cheng, muntik ko nang durugin ang test tube. Dumikit ang kanyang labi sa gilid ng aking leg. Bahagyang kinagat. Alam mo ba kung bakit siya kusang lumipat? Ang boses ni Suwan ay parehong malambot at matindi. Dahil kinausap ko siya ng isang beses lang. Sinabi ko sa kanya, mayroon akong kasintahan, masama ang ugali, mahilig mag-ari. Lalong galit sa mga humahawak ng kanyang gamit. Hindi ko binanggit ang pangalan pero naintindihan niya. Iniharap ko ang aking mukha sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilaw ng headboard, walang kahit anong pag-aalinlangan. Isang kalmadong katapatan na nakakapagpalamig ng iyong gulugod. Kaya noong panahong iyon, pinutol niya ako, inilipat ang kanyang labi mula sa aking leeg patungo sa sulok ng aking bibig, bahagyang humalik. Lahat ng babaeng may gusto sa iyo sa paligid mo, naharap ko na. Iba-iba, usapan. Ang iba ay tinulungan kong maghanap ng bagong jowa, ang iba ay pinataasan ko ng trabaho ng advisor para wala silang oras sa'yo. Tinaas niya ang ulo, itinuro ang aking ilong gamit ang daliri, parang nagsasaad ng isang teorema na napatunayan ng husto. Ji-Cheng, ikaw ang nahuli ko sa loob ng 7 taon. Mula noong araw na pumasok ka sa kumpanya bilang intern noong unang taon mo sa grad school, bawat schedule mo, bawat biyahe sa trabaho. Bawat babaeng kasamahan na nagsalita sa iyo ng higit sa 3 pangungusap, lahat naalala ko. Tumingin ako sa kanya at biglang ngumiti. Bahagyang kumunot ang noo niya, itinutok ang daliri sa aking dibdib, hindi gaanong mahina ang kilos. Ano ang tinatawanan mo? Tinatawanan kita. Hinawakan ko ang kanyang daliri. Hinila siya sa aking yakap. Kumain siya ng aking sweet and sour ribs ngayon. Ang sinulat mo sa iyong memo, sabi niya masarap, nanalo ako ulit. Akala mo hindi ko nakita. Agad na namula ang mukha ni Suwan. Itong babaeng ito, sa akademikong kumperensya ay pinatahimik ang mga eksperto sa industriya. Nang walang pamumula, sa korte ay nakipagtalo ng buong tapang ng walang pamumula, ngayon ay namumula na parang hipon na luto na. Kailan? Unang taon ng kasal. Hindi mo isinara ang iyong tablet. Inilibing niya ang mukha sa aking dibdib, mahina ang boses, galit na galit. Bakit hindi mo sinabi agad? Bakit ko sasabihin? Ipinatong ko ang aking baba sa kanyang ulo. Tuwing kinukumpirma mong hindi ako nagsisinungaling, nagtatago ka sa study room at palihim ng umingiti. Ang ekspresyong iyon ay mas nakakapagmayabang kaysa sa pagkuha mo ng akademikong parangal. Nakikita kong masaya ka, kaya hindi kita binubuksan. Mahigpit niya akong kinurot sa baywang. Hindi ako umiwas. Tinaas niya ang mukha, medyo mapula ang mata. Pero ang tingin ay hindi pa rin sumusuko. Ji-Cheng, babalaan kita, pwede kang uminom ng kape mula sa babaeng kasamahan. Pero bawal ang asukal. Pwede kang tumawag sa akin kapag nasa biyahe, pero hindi higit sa 3 beses. Kung titingin ka pa sa iba, gagawin ko, subukan mo. Kinagat niya ang kanyang labi, lumapit sa aking tainga, mahina at malambot ang boses. Pero ang bawat salita ay may bigat at tindi. Ikukulong kita sa bahay. Pagkatapos ng lahat, kalahati ng shares ng kumpanya mo ay akin. Kilala ko ang iyong mga kliyente, ang iyong partner ay aking kuya sa kolehiyo. Hindi ka makatakas. Hinila ko siya palapit sa aking yakap na tawa. Ano ang tinatawanan mo? Tinatawanan kita dahil cute ka. Itinaas niya ang kamay para hampasin, hinawakan ko ang kanyang pulso. Binaliktad ko siya at inipit sa headboard, yumuko, dumikit ang ilong ko sa ilong niya. Suwan, ang mga schedule, flight, babaeng kasamahan na naitala mo ay hindi kumpleto. Natigilan siya, may nakalimutan ka. Sino? Ikaw mismo. Hinalikan ko ang gitna ng kanyang noo. Hindi mo isinulat ang iyong sarili sa tala ng obserbasyon. Pero nakita ko, ang huling pahina ng iyong memo ay nagsasabing, kung isang araw hindi na niya ako mahal, bibitawan ko. Hindi dahil ako ay mapagbigay, kundi dahil ayaw kong magalit siya sa akin. Namula ang mata ni Suwan. Iwinaksi niya ang mukha. Hindi nagpapakita ng kanyang ekspresyon. Pinihit ko ang kanyang mukha pabalik, pinahid ang aking hinlalaki sa gilid ng kanyang mata. Ang iyong pagkamandaragit ay akin nang itatago, ang iyong pagkabalisa ay akin nang pupunan. Ang iyong memo ay tutulungan kitang kumpletuhin. Hindi ba? Ang susunod na ilang dekada. Ang kanyang mga luha ay tumulo sa aking kamay, pagkatapos ay hinawakan niya ang aking kwelyo at hinila ako pababa. Hinalikan niya ako, may bahid ng parusa, bahagyang kinagat ang ibabang labi ko. Ji-Cheng, tapos ka na.
Sa buhay na ito, sa susunod na buhay. Sa susunod pang mga buhay, sa'yo na lahat. Ako na ang nagsabi para sa kanya. Tumingin siya sa akin, napangiti sa gitna ng luha, at muling inilapat ang kanyang mukha sa aking leg. Lumambot ang boses niya, may bahid ng kasiyahan, antok at dominasyon. Alam mo na. Matulog na. Huwag kang bibitaw. Simula na ng kwento. Ako si Jicheng. Sa social circle ni Suwan, isa lang ang label ko. Boyfriend ni Suwan. Parang tinik na naka-embed sa laman dahil sa lalaking nagngangalang Chenyu. Lalo itong tumalim. Si Chenyu ay bagong junior sa lab mula nang magulat siya. Ang tingin niya ay parang radar na nakalock kay Suwan. Malinaw na sinabi ni Suwan na siya ay may iniibig. Dapat ito ay isang pader. Pero imbes na umatras, nagbago siya ng taktika, nagpanggap na magiging close friend na lalaki. At lalong lumapit sa kanya. Nang gabing iyon, kami ni Suwan ay nakahiga sa kama nanonood ng pelikula. Biglang sumabog ang ringtone ng WeChat video call. Lumiwanag ang screen, mukha ni Chenyu na nagkukunwaring takot. Napuno ang buong screen. Ate, biglang nawala ng kuryente sa bahay ko. Ano nang gagawin ko? Hindi man lang nag-angat ng talukap si Suwan. Bumulong siya ng isang serye ng numero. Nagulat si Chenyu. Ano to? National Grid. Tawagan mo, default na reklamo. Mabilis nilang ayusin. Habang sinasabi ito, gumagalaw na ang kanyang daliri para pindutin ang end call. Agad na pumiyok ang boses ni Chenyu na parang umiiyak. Sandali, ate. Parang may kumakatok sa pinto ko. Ano nang gagawin ko? Baka multo. Kung multo, matulog ka lang, okay na. Mainit ang kumot, huwag kang gumawa ng ibang katangahan. Mag-report ka sa sarili mo. Bago pa man matapos ang salita, mabilis niyang pinutol ang tawag. Inihagis ang cellphone sa bedside table, nag-ikot ng mata. Bobo talaga. Paano siya nakapasa sa interview? Kinabukasan, hinatid ko siya sa Research Institute. Pagkaparada ng kotse, si Chenyu ay lumabas mula sa kung saang sulok, parang pusang naapakan ang buntot. Puno ng hinanakit ang boses. Ate, bakit mo ako pinatayan ng tawag kagabi? Tumingin siya sa driver's seat, biglang nag-anyong kawawa. Nandyan din pala si Kuya Chen. Kuya Chen, ikaw ba ang pumigil kay ate na puntahan ako kagabi? Pasensya na. Pero sobrang takot talaga ako. Hindi pa siya natatapos, inis na siyang inilayo ni Suwan mula sa pinto ng kotse ko. Chenyu, ang sakit sa utak ay hindi lisensya para gawin mo ang gusto mo sa publiko. Tumingin siya sa taas, nakanguso ang labi, namumula ang mata, parang biktima ng malaking kawalan. Hindi siya pinansin ni Suwan. Diretso siyang naglakad sa driver's side window, at sa harap ni Chenyu, hinalikan ako sa labi. Isang malakas na halik. Alis na, mahal. Sunduin mo ako mamaya ng maaga. Sa gilid ng mata ko, ang mukha ni Chenyu ay biglang nag-iba, parang nakalunok ako ng langaw. Sa totoo lang, kalahating taon na ngayon nang pumasok si Chenyu sa grupo. Noong unang araw, hinawakan niya ang kanyang sira na laptop, nakakaawa na humiram ng computer kay Suwan. Hindi pa siya natatanto ni Suwan noon. Ibinigay ang spare. Pag-uwi namin ng gabi at binuksan ang computer, muntik nang itapon ni Suwan ang upuan. Ang desktop wallpaper na dating picture naming dalawa ay pinalitan ng selfie ni Chenyu. Sa larawan, naka-low-cut na sandulang siya. May nakakatawang yogurt sa dulo ng ilong, nagkunwaring inosente sa kamera. Diyos ko! Anong basura ito? Taboy, taboy, taboy. Agad na nag-screenshot si Suwan. In-upload sa group chat ng research team, diretsong nagtag kay Chenyu at pinaliwanag. Mabilis na nag-reply si Chenyu sa voice message. Malagkit at malambing. Pasensya na, ate. Gusto ko sanang ipadala ito kay mommy. Nadulas ang kamay ko ng itakda bilang wallpaper. Kasalanan ko talaga ang bobo ko. Yung gwapong lalaki sa wallpaper. Boyfriend mo pala. Ang gwapo ni Kuya Chen. Hindi tulad ko. Mahina, laging inaapi. Ate, huwag ka nang magalit, okay? Bukas, dadalhan kita ng sarili kong baked cupcake bilang patawad. Pagkatapos ng unang linya, itinapon na ni Suwan ang cellphone. Sumiksik siya sa aking yakap, mahinang nagsabing masakit ang tenga. Parang may kawan ng pato na nagkakagulo. Tinapik ko ang kanyang likod, sinabing bagong graduate na lalaki. Normal lang na magkaroon ng interes sa magaling at magandang senior. Lalo na si Suwan. Maganda ang mukha, matangkad at tuwid. Kapag hindi nagsasalita, parang isang pinta. Sa pagsasalita, parang tao rin naman siya. Ngayon, sinasadya niyang tinanggihan ang kay Chenyu sa grupo. Paghingi ng tawad. Pagkatapos, diretsyo niyang pinindot ang A2 ng tanggapan at tinanong kung kasama sa pamantayan ng inyong kumpanya. Ang hindi paggamit ng computer na may nakadisable na setting. Sabi niya, silang mga nakaraos sa maraming pagsubok, ay hindi pumayag at nag-apply para sa dagdag sahod. Ayon sa balita, kinabukasan si Chenyu ay kinausap ng kanyang tagapayo at ng A2 ng sabay. Pero halatang hindi alam ng batang ito kung ano ang sumuko. Hindi nagtagal, hinanap niya si Suwan at diretsyong nagtapat. Natigilan si Suwan noon. Kinabukasan, 6:00 ng umaga. Nagising ako sa ingay ng pagbangon.
Nang imulat ko ang mga mata, muntik nang atakihin ang puso ko. Sa tabi ng kama, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng matingkad na pula. Nadamit na parang wangzay na masikip, may suot na sapatos na may butlig, at panlabas na coat na may bulaklak na damit mula sa hilagang silangan. Ano sa tingin mo? Nasiyahan si Suwan sa sarili habang tumitingin sa salamin. Sa ilalim ng filter ng pag-ibig. Matakot ka man ng ganito, kita mo ang outfit na ito ay ubod ng bisa. Napakahusay. Aalis na ako para magtrabaho. Sa Diyos, wala akong filter sa kanyang panlasa sa estilo. Dahil lang sa kanyang mukha ako naakit. At pagkatapos, noong araw na yon, nag-apply ako sa boss ko ng emergency na business trip sa loob ng 3 araw. Nag-alala si Suwan, tumawag siya sa gabi at umiyak, sinabing kasalanan niya ang pagkakamali, at gusto niyang bumalik ako agad. Ang bahay ay masyadong walang laman, hindi ko ito mapupunan mag-isa. Sa loob ng 6 na buwang ito, talagang ginugulo si Suwan ni Chen Yu sa iba't ibang paraan, halos masira na siya. Hindi ko na kaya. Kaya nagpa siya akong personal na magturo sa kanya ng isang paraan. Biyernes, ang regular na hapunan ng kanilang research group, hindi ako sumama dahil overtime ako. Habang nakikipaglaban ako sa plano, biglang nag-vibrate ang aking telepono ng malakas, iyon ang malaking grupo ng Research Institute na may mga asawa. Akala ko mga litrato ng hapunan ang nag-flood hanggang sa binuksan ko ang isang video na ipinadala ni Suwan. Sa eksena, ang temperatura ay mga 15 degrees lang. Lahat ay nakabalot ng jacket, maliban kay Chen Yu na naka-sleeveless na damit, may hawak na baso at tumayo. Pilit niyang ginawang pambabae ang boses at sinabi, "Mga ate, ang inyong mga boyfriend ba ay laging nagbabawal sa pag-inom?" Ang higpit naman. Nakakainis, kahit lalaki ako, galit ako sa mga patakarang ito. Pinalaki ako ng nanay ko na parang anak na babae. Ituring ninyo na lang akong anak na babae. Sa pagsabi niya, sunod-sunod siyang nagtoist sa mga babaeng kasamahan, nakipag-akbay. Pagdating sa mga lalaki, umiwas siya sa pamamagitan ng pag-ikot ng katawan. Tapos ang video. Si Suwan naman ay sumunod sa grupo. At nagsabi, "Hoy, lahat," nagtanong sa mga kapatid na babae kung ang ganitong pag-ugali ay akma sa salitang sinasabi online. Na si Green Tea. Sumabog agad ang grupo. Isang lalaking kasamahan ang agad na nagbukas ng mikropono. At sinabi, "Bakit sa mga babae ka lang nag-toast? Ang mga katabi ay hangin ba? Ang mga babaeng kasamahan ay bangka ba? Ang kasarian mo ba ay lalaki o babae? At anak ka? Anong klaseng anak ka? Pinalaki ka bang anak na babae para pumunta sa banyo ng babae? O para isuot sa iyo ang palda? Kung hindi, tumahimik ka. Ang iyong mga magulang ay tiyak na hindi ka pinalaki bilang tao. Kaya't parang asong ulol kang tumatakbo kung saan-saan." Ang iba ay nagsimula ring payuhan si Chen Yu na magpigil at mag-ingat. Nang gabing iyon, hindi maganda ang naging hapunan. Maagang umuwi si Suwan. Pinapakita ko sa kanya ang kaguluhan sa grupo nang tumawag si Chen Yu. Umiyak siya nang hindi na makahinga. Pinatingkad ko ang volume ng telepono para marinig ang kanyang pag-iyak sa buong sala. Akala ko pagkatapos nito ay tatahimik siya, ngunit kinabukasan ng madaling araw, nagsimulang magpadala si Chen Yu ng mahabang voice message sa grupo. Nang pinindot ko ito, nanginginig ang boses na may malalim na hagulgol, "Pasensya na, mga kuya at ate. Tama kayo, kasalanan ko lahat. Pero wala akong magawa. Ang aking mga magulang ay mas pinapaboran ang babae kaysa lalaki. Pinalaki nila ako bilang babae. Hindi nila ako mahal. Ang tanging magagawa ko ay magsumikap na pasayahin ang iba. Ayaw ako ng nanay ko at ang mga kapatid ko sa bahay ay umaalis din sa akin. Mula pagkabata, takot akong makipag-ugnayan sa mga lalaki, lumalapit lang ako sa mga babae. Wala akong masamang intensyon. Alam kong nakakainis ako, gusto ko lang sumama sa lahat." Umiyak siya ng masakit. Sa gitna, may mga pigil na hikbi, napakalungkot. Kinabukasan ng umaga. Nagbago ang direksyon ng grupo. Isang babaeng nagngangalang Songya ang lumabas upang magpataw ng hustisya. Ang kanyang asawang si Professor Shen ay isang malaking tao sa institute. Madalas ginagabayan niya si Suwan sa kanyang proyekto. Dahil dito, si Songya ay laging mayabang sa institute. Una niyang sinabi, "Kayong mga lalaki, ang pangit ng mga sinasabi ninyo." Si Chen Yu ay hindi naging madali ang buhay, hindi ba dapat tayong maging mas mapagparaya? Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang target. Direkta kay Suwan at tinanong kung bakit niya ipinadala ang pribadong video ng iba, kung ito ay dahil sa panibugho. Halos lahat ng nagsalita sa grupo kahapon ay sinaway ni Songya. Malinaw ang pangunahing mensahe. Dapat alagaan ang maliit na kapatid. Pagkatapos ng kanyang sermon, tahimik ang grupo. Sa wakas, lumabas si Professor Shen upang mag-ayos. Sinabi niya na hindi natuloy ang hapunan at iminungkahi na muling mag-ayos na isama ang mga asawa. Sa araw ng hapunan, naghanap si Suwan ng isang leather jacket na may rivet na puno ng alikabok sa aparador. Tinanong ko kung bakit iyon ang isusuot. Agad niya itong isinuot, umikot sa harap ng salamin at nagtaas ng kilay sa akin.
Physical defense. Gets mo ba? Para maiwasan ang biglang pagyakap ng iba. Kung may mangahas namang istorbo, tatagain ko ang mukha niya ng maraming butas. Napatawa na lang ako, ang taong ito ngayon parang walking na tinik. Pagdating namin sa pintuan ng restaurant, si Suwan ay tinawag ni Professor Shen para pag-usapan ang proyekto. Pagkakita sa akin ni Songya, agad siyang lumapit na masungit ang mukha para manumbat. Tinanong niya kung dapat ba akong humingi ng tawad kay Chenyu. Isang binata lang daw siya at ginawa ko siyang kahiyahiya. Kakabalik lang ni Suwan mula sa meeting at narinig ito. Agad siyang pumagitna sa harap ko at tinanong kung ano bang nagawang mali ng boyfriend niya. Bakit daw dapat siyang humingi ng tawad? Hinila ni Professor Shen si Songya sa manggas pero pinalis niya ito. Ang tingin niya ay parang mga kutsilyo na nakatutok sa akin. Sabi niya, magkakasama raw kami sa isang research group, maganda ba na ganito ang tensyon? Dapat daw hindi makitid ang pag-isip ng tao. Kung puro maliliit na bagay ang pinag-aawayan, anong uri ng pagkatao iyon? Nang sabihin niya ito, kahit si Chenyu ay natigilan sandali. Pero mabilis siyang nabawi at nagkunwaring mapagbigay, winawagayway ang kamay sa akin at sinabi, Kuya Chen, okay lang yan, isang hindi pagkakaintindihan lang. Alam niya raw na hindi ko sinasadya na siya ay targetin. Tumigil ang tingin ko kay Songya at sa huli ay napunta kay Chenyu. Bigla akong ngumiti. Sa bagay, yung bagong proyekto ni Professor Shen na neurosurgeon. Hindi ba kulang pa ng mga tao? Ang specialty ni Chenyu ay angkop dito, gusto mo bang subukan? Agad na nagliwanag ang mga mata ni Chenyu. Ang proyekto ni Professor Shen ay isang paboritong bagay, pwedeng makakuha ng magandang kinabukasan. Hindi na niya inalagaan ang abala. Agad siyang tumayo at buong galang na nag-alay ng inumin kay Professor Shen. Ang tono niya ay sobrang tamis. Si Songya ay nanlumo nang makita ang kanyang mapagkunwaring pag-ugali. Mabilis na kinuha ni Chenyu ang kanyang telepono at lumapit para mag-add ng WeChat ni Professor Shen. Sa sandaling lumiwanag ang screen, ang halos hubad na selfie ay lantarang lumitaw sa harap ni Songya. Ano ba yan? Sumigaw si Songya ng matinis, para kanino yan? Bata ka pa lang, walang hiya ka na. Nagmamadaling tinakpan ni Chenyu ito at sinabing sarili niyang larawan iyon. Hindi nakinig si Songya. Sinabi niya na gusto lang daw niyang ipagmalaki ang kanyang kahubaran. Bigla siyang nagalit. Palagi siyang may gusot na buhok at nakaitim na eyeliner. At laging may hawak na isang pusa na may mapagmataas na tingin. Buong lakas siyang nagmura. Pero sa kasamaang palad, nakaharap niya si Chenyu na sobrang matalas ang dila. Agad na umagos ang luha. Umiiyak si Chenyu na parang basang sisiyo, sinabing kinunan niya ito para maalala. Ang kanyang kabataan, para kapag tumanda na siya ay may mapagmasdan. Si Songya ay tuluyang nagalit. Hinawakan niya ang baso ng red wine sa mesa at ibinuhos ito sa ulo ni Chenyu. Nag-alala si Professor Shen at tumayo para pigilan siya. Ang galaw na ito ay parang nagdagdag ng gasolina sa apoy. Tuluyang sumabog si Songya. Sinigawan niya si Professor Shen, bakit mo siya hinihila? Naawa ka ba? At sinabing huwag niyang isipin na hindi niya alam ang tungkol sa babae niyang estudyante. Hindi pa siya nakikipag-ayos dito. Napatingin ang lahat sa mesa, iba-iba ang ekspresyon. Nahiya si Professor Shen. Sinampal niya si Songya. Sumigaw si Songya at tuluyang nabaliw. Diretso siyang sumugod kay Chenyu, kumamot at nangalmot. Nag-away silang dalawa. Paano matatalo si Chenyu sa isang galit na babae? Sa huli, nakakuha siya ng telepono at tumakbo palabas. Hindi na rin nagtagal si Professor Shen. Hinila niya si Songya na nagmumura at umalis. Mula noon, si Songya ay naging regular na bisita sa Research Institute. Tuwing makikita niya si Chenyu, babastusin niya ito. Hanggang sa ang proyekto ni Professor Shen ay maglabas ng opisyal na listahan. Wala ang pangalan ni Chenyu. Doon lang siya medyo tumigil. Pero ang isip ni Chenyu ay tila nasa Suwan pa rin. Noong weekend, nagpuyat. Si Suwan ay hindi mapakali, naglalaro sa paligid. Tumaas ang temperatura ng kwarto. Sa sandaling malapit nang magtagumpay ang isang tao. Tumulog ang telepono ni Chenyu na parang sumpa. Hindi sinagot sa unang tawag, pinatay at tumawag muli. Pagkatapos ng ilang beses, hindi na nakatiis si Suwan. Diretsyo niya itong ibinlock. Tahimik ang mundo sa loob ng 5 minuto. Tumawag ang administrasyon ng building. May lalaki raw na nagngangalang Chenyu sa gate. Gustong makipagkita kay Miss Su. Tumingala si Suwan mula sa aking yakap, ang boses ay may pigil na galit. Tinanong niya kung sino ang walang modo. Umiling ako at tinanong ang administrasyon kung ano ang problema. Sabi nila, may dala raw si Chenyu na gawa niyang cake. Gustong magbati. Bago pa matapos ang usapan, kinuha ni Suwan ang telepono at sumigaw, ayaw ko siyang makita, umalis siya. Kung sino-sinong walang kwenta ang pinapapasok sa building. Kung mangulit pa, tatawag ako ng pulis. Pagkatapos ay pinatay niya ang tawag. Nabalitaan ko na si Chenyu ay naghintay ng matagal sa gate ng building at umalis na malungkot. Nang gabing iyon, nagpalit siya ng numero at nag-text kay Suwan. Ate, hindi ko alam kung bakit galit sa akin si Kuya Chen. May dala akong sarili kong ginawang cake.
Gusto ko lang magbati. Hindi ko inaasahan na ganito. Sa lungsod na ito, lagi akong nag-iisa. Nakita kita at parang pamilyar. Wala akong ibang intensyon, ate. Natutulog ka na ba? Kinuha ko ang telepono ni Suwan at direktang sumagot. Natutulog na. Kung may sasabihin ka, sabihin mo sa akin. Sa mas tumpak na salita. Pinalayas ko si Suwan sa kwarto para matulog sa sala. Tuwing weekend, ang kanyang pag-aalok ng pag-ibig ay sobrang hirap tiisin. Inutusan ko siyang huminahon. Ilang taon na ang nakalipas, si Suwan ay mag-isa na nagsumikap, ako naman ay nagtrabaho para sa pamilya. Minsan, natulog ako sa opisina. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang magpadala sa akin ng mga nakatutuksong mensahe. Naka-shirt lang, walang pang-itaas. Ang nagsusuot ng itim na medyas at may kadena sa dibdib ay may isang layunin. Kaya pag uwi ko, hindi ko napigilan ang isipin ito, tumayo ako at pumunta sa sala upang tingnan. Si Suwan ay nakakulot sa sopa na nakapikit ang mga mata, tahimik na bumulong at nagsabi. Ngunit sa malamig na gabi, hindi kasing lamig ng puso. Kapag kumupas na ang kagandahan, humihina ang pag-ibig. Kapag nawala na ang bago, saan pa may pag-ibig? Kawawa naman siya, isang dalagang birhen, niloko ang damdamin at niloko ang katawan. Sa hinaharap, baka matrap siya sa sugat ng pag-ibig na ito. Lumapit ako sa kanya at umubo. Hindi siya nagmulat ng mata, patuloy na nakalubog sa kanyang pag-arte. Kapag nagrereklamo, huwag ipikit ang mga mata, sinabi ko na binubuyo siya. At saka, kung malamig, takpan ng kumot. Si Suwan ay isang sulyap lang, nakikita na ang antas ng green tea ni Chenyu. Sa esensya, dahil siya rin ay dalubhasa sa larong ito. Kung ikukumpara kay Chenyu, si Suwan ay itinuturing na top tier. Ang pangalan ay Longjin. Noong araw, ang paraan ng panliligaw sa akin ay matatawag na kakaibang karanasan. Pumunta siya sa aking internship company para sunduin ako pagkatapos ng trabaho. Nag-overtime ako hanggang sa mawala ang aking kaluluwa. Ayaw ko talagang pansinin siya. Nagpadala siya ng isang maikling video. Sabi niya biglang umulan, buti na lang mabilis siyang tumakbo, halos maging basang manok, pero nakabili na siya ng payong. Pwedeng ihatid ako pauwi. Sa video, ang kanyang buhok ay kalahating basa, may mga patak ng tubig sa mukha. Ang kamera ay sinadyang ibinaba. Ang puting shirt ay nabasa ng ulan at dumikit sa katawan. Nagbalangkas ng mga kurba. Isang video na ilang segundo ang nagtagumpay na sirain ang aking determinasyon na mag-overtime. Sa normal na usapan, pareho kaming workaholic ni Suwan, dapat hindi kami magkasama. Dahil sa kanya sa mga nagdaang taon. Walang katapusang maliit na green tea na mga paraan ang nagtali sa akin ng mahigpit. Mahal lang kita, ano bang mali? Ano bang mali? Si Suwan ay nakakulot sa sopa, basa ang mga mata na nakatingin sa akin. Tinanong kung pwede na ba siyang bumalik sa kwarto. Matapos ang mahabang katahimikan, sa wakas ay sumuko ako. Tumalikod ako at nagtungo sa kwarto. Si Suwan ay biglang umiti ng malawak, tumalon mula sa sopa. Parang pusang nagtagumpay sa pagnanakaw ng puso, pabulong na sumunod. Lunes. Si Suwan ay masayang pumasok sa trabaho. Sa harap ng Research Institute, nakasalubong niya si Chenyu. Natawag lang niya ng ate. Sumagot siya ng huwag ka nang lumapit. Hindi tayo close. Huwag kang magsalita. Hindi man lang huminto ang kanyang mga hakbang. Nakikita ang biglang nangingitim na mukha ni Chenyu, sumaya si Suwan. Mula sa malayo, nag-flying kiss sa akin na nasa kotse. Matapang na pumasok sa gusali. Magsisimula pa lang ako ng sasakyan, pero dumiretso si Chenyu papunta sa akin. Kinatok ang bintana ng kotse ko. Ibinaba ko ang bintana. Tiningnan niya ako. Ang kanyang bibig ay ngumiti ng isang bahagyang ngiti na ibang-iba sa dati niyang mahinang anyo, halos isang paghamon. Ang boses ay tila walang pakialam. Kuya Cheng, ang girlfriend mo ay gusto ko talaga. Pwede mo bang ibigay sa akin? Ang kamay kong humahawak sa manibela ay biglang napahigpit. Nakakita na ako ng walang hiya, ngunit hindi ko pa nakita ang ganyang lantarang pagsingit sa relasyon. Anong biro yan? Halos mula sa aking mga ngipin ko pinilit na ilabas ang mga salitang iyon. Dahil nakapasok ka sa Research Institute, ibig sabihin hindi ka naman masama. Bahagya siyang yumuko. Ang kanyang mga mata ay may isang uri ng pagkaawa na mula sa itaas. Kahit na napakahusay mo na. Bakit kailangan mong dukitin ang girlfriend ng iba? Hindi kita pinapagalitan. Tiningnan ko ang mukha niyang ito. Mukhang bata ngunit puno ng baluktot na ambisyon. Sa tingin ko ito ay katawa-tawa. Naawa lang ako para sa'yo. Palagi mong gustong ibaba ang sarili para sumipsip at sumunod. Noong huling handaan, nakita kitang palihim na umiinom ng gamot para sa hangover. Allergic ka sa alak o hindi mo talaga kaya uminom? Bakit kailangan? Nabago ang mukha ni Chenyu pagkatapos ay matalim akong tiningnan. Sinabi, akala mo ba talaga nanalo ka? Ikaw mismo ang nagbago ng iyong sarili sa isang kasangkapan. Sa madaling salita, kaya siyang gumamit ng paraan. Ang babaeng nakuha sa pamamagitan ng paraan ay anong klaseng mabuting bagay. Bumulot siya ng isang ngiting puno ng masamang hangarin. Sinabi ko, kung wala kang pakialam sa moral na paninisi.
Wala kang pakialam kung ano ang iisipin ni Suwan, at gagamit ka ng mga maruruming paraan para agawin siya, wala rin akong pakialam. Isang babaeng hindi makalaban sa tukso, hindi ko rin kailangan. Pagkatapos sabihin, pinaandar ko ang sasakyan. Nagwagayway ng kamay para ipahiwatig na lumayo siya. Sa rearview mirror, si Chen Yu ay naniga sa pwesto. Ang kanyang tingin ay nakatitig sa malamig na semento, parang isang estatwa na biglang nawalan ng kaluluwa. Sinabi rin ni Suwan na si Chen Yu ay naging mas maingat matapos ang mahigpit na pag-uusap ng mentor at opisina ng kolehiyo. Hanggang sa isang tanghalian, ang kasamahan na si Xiao Wang ay may dalang cellphone, nag-aalangan na lumapit, at tinanong ako kung ako ba ay Aquarius. At nag-aatubiling tanungin kung okay pa ang relasyon namin ni Eeisu. Pagkatapos ay nag-alinlangan na inabot ang cellphone. Sabi niya may isang sikat na post kamakailan, ang paglalarawan ay sobrang katulad ko. Hindi ako madalas mag-scroll sa forum. Binuksan ko ang sikat na post, ito ay isang na nagpapakilalang Xiao Yu na gumamit ng ikatlong panauhan para sumulat ng madugong pagrereklamo. Ang post ay malinaw na naglalarawan kung paano ang isang bagong empleyado ay ginawang ng isang senior na babaeng kasamahan. Labis na pag-aalaga, paghiram ng computer, pagtatanong sa kalagayan. Nagresulta ito ng matinding paninira at panlalamang mula sa makitid na pag-isip na nobyo ng babaeng kasamahan. Pagpapakalat ng malaswang tsismis, pampublikong kahihiyan, at paunguna sa pagbubukod sa pagtitipon. Nagpapakasakit, ginawang parang isang inosenteng bulaklak na sinalanta. Nagngingit-ngit ang mga komento, hinihiling na ilantad ang masamang lalaki, napilitan ang blogger na ibunyad. Ilang mahalagang impormasyon, ang aking hanay ng edad, uri ng trabahong may kinalaman sa siyensya. Zodiac sign, tinatayang lugar sa syudad, mga pira-pirasong impormasyon na parang puzzle. Mabilis na natukoy ang aking nag-iisang pampublikong social media account, ang inbox ay biglang napuno ng bahanang. Puno ng pagmumura, napakadaya ng cyberbullying na ito ni Chen Yu. Inakala niya siguro. Tinanggal ni Suwan ang kanyang contact number, walang ebidensya. Sobrang naive. Kahit tinanggal na ang WeChat friend, nakalog-in ang WeChat ni Suwan sa kanyang computer. Ang mga mensahe na green tea na ipinadala ni Chen Yu dati. Ang mga chat history ay buong nasa lokal na cache. Noong ginamit ko ang computer ni Suwan para mag-login sa WeChat, nakapag-screenshot ako ng tuloy-tuloy. Halimbawa, sa screenshot, sinabi ni Chen Yu. Mabangis ang tingin ni Chen Je sa kanya. May ginawa ba siyang mali? Sumagot si Suwan. Ganyan ang tingin ng boyfriend ko sa ibang lalaki. Sa isa pang screenshot, tanong ni Chen Yu kung dahil ba siya at si Suwan ay magkasama, kaya ganoon na lang ang galit ni Chen Je. Sabi niya, kuya, bakit ganyan? Hindi man lang pinapayagan si ate na magkaroon ng sariling social circle. Wala siyang ibang intensyon, naawa lang kay ate. Ipinaskil ko ang matinding tugon ni Suwan tungkol sa insidente ng computer. Tinanong niya si Chen Yu, computer science ang kurso mo sa kolehiyo. Paano ka nakatapos? At binalaan siya, ang metal na hikaw ay hindi pinapayagan sa lab na walang restricted area. Kung makita ko ulit, ikaw na ang sumulat ng ulat at isumite sa opisina ng kolehiyo. Ang komento ay simple at brutal. Bakit hindi ko alam na may gusto ang girlfriend ko sa'yo? Ikaw ang humiram ng computer. Tanong mo, ang pagsusuot ng metal ay dahil sa'yo. Paglabag sa patakaran sa lab paano? Nagmamadali kang manira ng sarili mo. Ang ebidensya ay matibay, biglang bumaliktad ang opinyon ng publiko. Ang galit na netizens ay dumagsa sa account ni Chen Yu, nilunod siya sa mga batikos. Pagkalipas ng ilang araw, nag-post siya ng selfie ng hating gabi. Nakasuot ng silk pajama na bahagyang maluwag ang kwelyo, mata namumula, halos umiyak. Sa komento, sinabi niya na palaging naniniwala na ang mundo ay mabuti, siya ay masyadong naive. Mula pagkabata hindi siya minamahal, pagod na siya. Ang komento ay muling lumitaw. Isang grupo ng mga love brain na nagsasabi, ate, huwag kang umiyak, kapatid. Naawa, napakagwapo ng mukha kaya pinagbibintangan. Unti-unting naging malaswa ang usapan. May nagpadala pa ng pribadong larawan. Wala akong pasensya sa kanyang pagpapanggap. Lahat ng screenshot. Kasama ang mga mapang-abusong mensahe, diretso sa estasyon ng pulis para magsampa ng reklamo. Kinabukasan, isang matinis na babae ang sumabog sa aking hindi kilalang tawag. Sino nagsabi sa'yo na magulat? Gusto mo bang sirain ang anak ko? Ina ni Chen Yu. Pagkatapos tawagin si Chen Yu para sa pahayag. Agad niya akong hinanap. Nakakatawa, ano bang maling nagawa ng anak ko? Babae lang naman yon, di ba? Bakit hindi mo na lang ibigay? Sinabi pa na naiinggit ako sa anak niya na bata at guwapo. Tinanong kung alam ko ba na ang kanyang ama ay si Chen Tianhao, na hindi ko kayang harapin. Kung marunong kang umintindi, bawiin mo ang kaso, kung hindi, pagsisisihan mo. Pagkatapos ng tawag, ang aking personal na impormasyon ay naikalat na lahat. Mga panliligalig na tawag. Mga mapang-abusong text, sunod-sunod na pag-atake. Nang malaman ito ni Suwan, sa hallway ng lab, sumabog siya kay Chen Yu. Sinabi niya sa kanya na nagsampa na kami ng reklamo.
Ang mga maruruming ginawa nila ng kanyang ina, isa-isa niyang ilalantad. Hindi pa tapos ito. Sinubukan ni Chen Yu na magpaliwanag, hindi iyon ginawa ng nanay ko. Hindi niya alam na magiging ganito. Galit na galit si Suwan na mula ang mukha. Pinigilan siya ng kasamahan bago siya sumugod. Umakyat ang panliligalig. Pag-uwi ko, may sumusunod na sasakyan. Hindi ako nagpahalata, pinaikot ko ang manibela. Diretso ako sa institute ni Suwan. Malayo ang lokasyon nito, mas lalong naging konti ang tao. Sumunod niya ang sasakyan hanggang sa iparada ko ang aking kotse sa tabi ng security booth ng institute at bumaba. Mula sa sumusunod na sasakyan, lumabas ang isang lalaking nakaitim na may mamantikang mukha. Nagkiskis ng kamay, nagniningning ang mga mata, lumapit sa akin. Bungad niya, "Gwapo, magkano isang mangkok?" Bago pa matapos ang sinabi, 4 o 5 naka-riot gear na may dalang armas na parang mga sundalo, lumitaw at agad siyang pinatumba. Ang lalaki ay natakot, tumingin sa akin. Tinuro ko ang malaking karatula sa dingding, lugar ng pananaliksik. Bawal pumasok ng walang pahintulot. Pagkatapos, sinabi ko sa security chief na ang sasakyang ito ay sumusunod sa akin, kahina-hinala. Ang aking sasakyan ay rehistradong regular na bisita. Ang hindi kilalang sasakyan na sumusunod ay pumasok sa may bantay na lugar. Ito mismo ay alarma. Sa presinto, inilarawan ng lalaking nakaitim sa mga pulis. Tumanggap lang siya ng pera mula sa isang babae, at inutusan siya nitong takutin ka upang hiwalayan ko ang aking kasintahan. Mabilis na tumuro ang mga baka sa ina ni Chen Yu. Dumating din si Chen Yu matapos mabalitaan, at nakita ang kanyang ina na tinatanong ng pulis. Nawalan siya ng sarili, sumigaw kung siya ba ay nababaliw at kung paano niya magagawa ang ganitong bagay. Sinampal siya ng kanyang ina pabalik, matunog ang palo, sinasabing ginawa niya ang lahat ng ito para kanino. Hindi ba para sa kanya, itong walang kwentang anak, na hindi kayang ayusin ang sarili? Kailangan pa ng ina na linisin ang kalokohan niya. Dinala ang ina ni Chen Yu para tanungin, ngunit matigas ang ulo nitong itinanggi ang kaalaman. Sa labas ng himpilan ng pulis, nakayuko si Chen Yu na parang talong tandang. Tinanong ko siya kung talagang wala siyang alam. Mahina ang boses niya na parang langaw, inamin na siya ang nag-post ng mga mensahe at ang mga litrato ay ibinigay niya sa lalaking iyon. Tinutukoy niya ang lalaking nakaitim. Pagkatapos ng pagsisiyasat, malinaw kong sinabi na hindi ko tatanggapin ang paghingi ng tawad. Handa na kaming umalis ni Suwan, ngunit biglang sumabog si Chen Yu, sumigaw sa amin. Sabi niya, anong magagawa niya? Tinanong niya kung alam ba namin kung anong uri ng buhay ang kanyang dinanas mula pagkabata. Lahat ay sumumpa sa kanyang ina bilang kabit, sumumpa sa kanya bilang iligal na anak, sumumpa sa kanilang mag-ina bilang mga hamak. Ang kanyang ina ang nagturo sa kanya mula bata pa, kung gusto mo ng isang bagay, dapat mong agawin ito, kung gusto mo ang puso ng isang babae, dapat kang gumamit ng mga paraan. Matagal na niyang nakalimutan kung paano magmahal ng normal. Umiiyak siya ng malakas, may luha at sipon. Walang hiya siyang nakaupo sa sahig, hinihila ang sariling buhok, parang isang batang nagwawala. Ang sigaw na iyon ay puno ng 20 taon ng pighati, galit at kawalan ng pag-asa. Habang nakatingin sa kanyang itsura, ang puot ay sumasakal sa lalamunan, hindi ko ito mailabas. Alam mo na mali ang iyong ina, bakit ka pa sumusunod sa kanya? Sa wakas ay nagsalita ako, tuyo ang boses. Kahit ikaw mismo ay hindi mo mahal ang iyong sarili. Sino pa ang aasahan mong magmahal sa'yo? Matigas ang ina ni Chen Yu, ayaw umamin. Ang lalaking nakaitim ay nagbago rin ng salita, sinabing hindi niya ako gusto. Dahil hindi sapat ang ebidensya, ang lalaking nakaitim ay nakulong ng ilang araw dahil sa panggugulo. Pagkatapos noon, nagbago si Chen Yu na parang ibang tao. Narinig ko na nagsumite siya ng resignation, ngunit ang kanyang ina ay sumigaw sa harap ng Research Institute. Ang matinis na boses ay sumasakit sa tainga ng lahat, sinasabing nag-aral siya ng maraming taon, hindi raw nakinig sa payong walang silbi ang pag-aaral. Ngayon ay biglang tigil sa magandang trabaho. Kung walang disenteng trabaho, paano siya makakahuli ng mayamang babae? Ang kanyang tanging puhunan ngayon ay ang pagiging bata, gwapo, at magandang trabaho, kung hindi, wala siyang kwenta. Hindi ba ito lahat para sa kanyang kapakanan? Ano ang mapapala niya sa pagiging anak ng kabit? Nasa pintuan ako naghihintay kay Suwan na umuwi, nasaksihan ko ang eksenang ito. Nakatayo si Chen Yu na parang manhid, hinahayaan ang sigaw ng kanyang ina. Sa wakas ay nagsalita siya. Pula ang kanyang mga mata, sinabing ginagawa niya ito para sa kanyang sarili, para sa kanyang yaman at karangyaan. Hindi ka talaga mahal ng tatay ko. Kailan ka magigising? Tuluyang nasira ang depensa ng kanyang ina. Sumugod siya, hinila ang buhok ni Chen Yu. Nag-away ang mag-ina sa harap ng Research Institute, napakagulo ng eksena. Iniwas ko ang tingin, hinila si Suwan na kakalabas lang, at mabilis na umalis. Bago umalis si Chen Yu, nagbigay siya ng maliit na cake. Simple ang itsura, hindi tulad ng mga magagarang cake na ginawa niya para kay Suwan dati. Marahil ito ang kanyang tunay na kakayahan.
Dahil sa pagpapahalagang ito, nagkaroon siya ng maliit na despedida. Maputla ang kanyang mukha, pilit ng umiti ng mapait, sinabing hindi talaga siya marunong uminom. Inalay niya ang tsaa bilang serbesa sa lahat, at ininom ito ng isang gulp. Uminom ako ng 2 baso. Lumabas ako sa terrace ng restaurant para huminga. Narinig ko ang yabag sa likod ko. Aalis na ako. Dumating ang boses ni Chen Yu, may lamig ng hangin sa gabi. Sabi niya magpapakasal na siya. Tinatanong kung kanino. Bigla siyang umiti ng mahina, walang laman ang tawa. Sabi niya, hindi niya alam. Parang isang babaeng nasa 40 taong gulang, may anak na nasa junior high school. Business partner ng kanyang ama. Ayaw isakripisyo ang sariling anak, kaya ipinadala siya. Itong natagpo ang iligal na anak. Ibinaba niya ang ulo, ang luha ay tumulo sa malamig na sahig. Sabi niya, tapos na ang lahat. Ang kanyang buhay mula pa sa simula ay isang nagkalat na buhangin. Ang hangin sa gabi ay dumaan. May lamig ng taglagas. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kaya lumapit ako sa kanya ng kalahating hakbang. Pinigilan ko ang hangin para sa kanya. Sa sandaling iyon, narinig ko ang mahinang ingay sa likod. Akala ko si Suwan ang naghahanap sa akin. Nang lumingon ako, isang magaspang na itim na bag. Bigla itong bumaba at sa parehong oras, isang panyo na may masangsang na amoy. Mahigpit na tinakpan ang aking bibig at ilong. Isang kakaibang matamis na amoy ang tumama sa aking ilong, at agad na nawala ang aking malay. Muling nagkamalay ako sa isang malamig, may amoy bakal. At alikabok na inabando ng bodega. Si Chen Yu at ako ay nakatali sa 2 upuan. Ang lalaking nakaitim ay ngumingisi. Ang isa pang may peklat sa mukha ay lumapit sa akin. Ngumisi ang lalaking nakaitim at inilahad ang kamay kay Chen Yu. Natakot si Chen Yu na mawalan ng malay. Sumigaw siya at nagpumiglas, tinanong kung ano ang ginagawa niya, sinabing siya ang anak ng employer. Kahit magkano pa ang pera. Tumawa ng malakas ang lalaking nakaitim at sinabing dahil nga. Pinadalhan siya ng maraming magagandang litrato ni Chen Yu kaya siya pumayag na gawin ito. Putla na parang papel ang mukha ni Chen Yu. Halos mapunit ang bubong sa tili. Nang iabot sa akin ng lalaking may peklat ang kanyang kamay, biglang bumukas ng malakas ang kalawang na pinto ng bodega. Sumugod ang mga pulis. Nagulat ang lalaking may peklat at kumislap ang liwanag ng bakal sa kanyang kamay. Isang maliit na kutsilyo ang agad na dumikit sa leg ko. Sumigaw siya sa mga pulis na huwag lumapit. Sumugod si Suwan kasama ng mga pulis. Nang makita ito, nag-iba ang tono ng kanyang boses. Nagalit ang lalaking may peklat sa kanya. Pumwersa ang kanyang pulso. Sa isang saglit na liwanag at apoy, agad na nanigas ang lahat ng kalamnan ko. Biglang humigpit ang mga kamay kong nakatali sa likod. Ang espesyal na tali ng bundok ay pumutok ng malakas. Sa nagtatakang tingin ng lalaking may peklat, hinawakan ko ang kanyang pulso na may hawak na kutsilyo. Isang balikat na paghagis. Ang malutong na tunog ng nabali ang buto, kasabay ng hiyaw. Sumugod ang lalaking nakaitim na humahagulgol. Iniwas ko ang kanyang pagsalakay sa gilid, at sinipa ko ang kanyang tuhod. Siya'y lumuhod ng may sakit, at sinipa ko siya palayo. Siya'y bumagsak ng malakas sa pader at naging parang basang tela. Sumugod ang mga pulis at mahigpit na hinawakan ang dalawa. Lumapit si Suwan at mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Ipinaliwanag niya sa mga nagtatakang pulis na noong hindi pa sila magkasintahan, ninakaw niya ang halik sa likod ng kamay ko. Resulta, sinampal ko siya at nagkaroon ng banayad na concussion. Nagbago ang tingin sa akin ng mga pulis. Tanong nila kung paano kayo magkasama. Tuwang-tuwa si Suwan at mumiti, sinabing baliw siya sa pag-ibig. Ngayon, kaya kong tamaan siya, bukas, kaya kong lumaban para sa kanya. Hindi ka magsisisi sa akin. Ubo ako ng hiya at nagpaliwanag na ilang taon lang akong nag-aral ng sanda, boxing, at Brazilian Jiu-Jitsu. Tinuruan ako ng tatay ko ng mga praktikal na depensa para hindi ako maapi. Tahimik na lumunok ang mga pulis. Sinabi nila na pagkatapos ng pahayag, sumama ka sa amin sa istasyon para sa record. Si Chen Yu ay pinakawalan din. Nang siya ay inalalayan palabas ng bodega, nakita niya ang kanyang ina na nagmamadaling dumating. Tawag niya Xiao Yu. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, sinampal ni Chen Yu ng malakas ang mukha ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Tumahimik ka, nasusuka ako sayo. Sa silid ng interogasyon, ang lalaking nakaitim ay umamin na parang binuhos ang lahat. Siya pala ang matandang kasintahan ng ina ni Chen Yu. Sa mga taong ito, ang ina ni Chen Yu ay tumanda at nawala ang kagandahan, kaya siya ay itinakwil. Para mapanatili ang lalaking ito na mahilig sa lahat, ipinadala niya ang mga halos malaswang litrato ng kanyang sariling anak. Para pahalagahan, ang katotohanan ng pagdukot ay malinaw, ang ebidensya ay tiyak. Ang kuponan ng abogado na aking kinuha ay agad na kumilos. Si Chen Yu, kasama ng kanyang abogado, ay nagdemanda sa kanyang sariling ina para sa maraming kaso tulad ng paglabag sa privacy at pag-uudyok sa krimen. Ang unos ay sa wakas ay humupa.
Ang institute kung saan umalis si Chen Yu ay parang isang patak ng tubig na nawala sa karagatan ng lungsod, unti-unting nakalimutan. Sa araw ng 3 anibersaryo, maganda ang sikat ng araw. Si Suwan, na may suot na masikip na damit pangkasal, ay lumuhod sa harap ko. Sa gitna ng mga hiyawan ng pamilya at kaibigan, binuksan ang isang velvety box, at tinanong kung gusto kong siya ang mag-alaga sa akin sa natitira kong buhay. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin. Ngumiti ako at iniabot ang kamay ko sa gitna ng palakpakan. Ang mga araw ng paghahanda para sa kasal ay abala ngunit matamis. Sa tabi ko ay may babaeng araw-araw na nakikipag-usap sa singsing. Pumipitong boses, tanong niya sa singsing, "Singsing, sino sa mundo ang pinakapaborito mo sa kanya?" Pagkatapos ay sumagot siya sa sarili, "Si Suwan." Tiningnan ko siyang parang tanga at hinawakan ang aking noo. Biglang nagliwanag ang screen ng telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero sa ibang bansa. Tumakas ako sa kasal at umalis ng bansa. "Salamat." Paumanhin, Chen Yu. Ang aking daliri ay huminto saglit sa kahon ng reply. Tiningala ako ni Suwan at tinanong kung sino yon. Pinatay ko ang screen at umiling. Mas hinigpitan ko ang yakap sa kanya. Walang tao. Magandang gabi. Kung mag-reply o hindi, hindi na mahalaga. Tapos na ang kwento. Dingdong ang biglaang pagsulat ng bahagi. Kahit saan mo makita itong video, kilalanin ang maliit na kamay na Dingdong Comics. Salamat sa inyong lahat. Paulit-ulit, taos pusong nakikita. Ako si Ji Cheng. Noong unang banggitin ni Suwan si Chen Yu sa akin, nagluluto siya ng instant noodles sa kusina. Isang kamay niya ang humahalo ng noodles sa kaldero, ang kabilang kamay ay may hawak na telepono, pinapakita sa akin ang bagong post ng grupo ng pananaliksik. Ang tono niya ay parang sinasabi ang lagay ng panahon ngayon. Bagong dumating sa lab, isang junior na si Chen Yu. Mukha siyang maganda. Inabot niya sa akin ang telepono. "Tingnan mo. Parang isang maliit na aso, di ba?" Sumulyap ako, maputi ang balat at pulang labi. Isang ngiti, 2 dimples. Totoong may mukha na madaling pagtiwalaan. Nagkomento ako. Inalis ni Suwan ang telepono at binasag ang itlog sa kaldero. Sabi niya, ang ganitong uri ay pwedeng itago sa laboratorio, pero parang hindi gaanong matalino, dagdag pa niya. Ngayon ang unang araw ng trabaho, 3 beses niya akong tinanong ng isang tanong, sa una hindi ko pinansin. Sa pangalawa, inisip ko na kabado siya, sa pangatlo, naisip ko na baka nahilo siya sa interview. Sinabi ko, "Kabado ka rin naman noong araw ng interview mo." Sabi niya, "Kabado man ako, hindi ako nagpapanggap." Noong mga oras na yon, hindi namin ito pinapansin. Ang bagong tao ay hindi tinuturing na mahalaga. Si Suwan ay abala sa kanyang proyekto, at ang aking bagong team ay nagmamadali rin sa deadline. 2 workaholic ang nagtagpo, ang tanging romansa ay ang pagluluto ng instant noodles para sa isa't isa ng hating gabi. Sino si Chen Yu? Ano ang hitsura niya? Anong intensyon niya? Wala sa aming listahan ng pansin. Nang maglaon, nagsimulang tumanggap si Suwan ng mga WeChat messages. Sa simula ay normal na pagbati mula sa kapwa mag-aaral. Sa umaga ay may magandang umaga, ate, sa gabi ay may magandang gabi. Pagod ka na ba, ate? Magpahinga ka na. Hindi ito pinansin ni Suwan. Maraming tao sa grupo ang nagpapadala ng pagbati. Pero ang dalas ng pagbati ni Chen Yu ay hindi normal. Isang araw ay 3 beses, naging 5 beses. Pagkatapos, sa tuwing magpo-post si Suwan sa grupo, babalikan niya ang usapan mula simula hanggang dulo. Wala pang 3 minuto ang ginugol. Pagkatapos basahin, ibinalik ko ang cellphone sa kanya at sinabing, balak kanyang ligawan. At hindi rin siya marunong, kumibot ang kanyang labi. Sinabi ko na sa kanya na may boyfriend ako. Sabi ko, wala siyang pakialam. Natahimik si Suwan ng 2 segundo, pagkatapos ay ipinukol ang mukha sa unan ng sofa. Bumuntong hininga siya. Ang grupo ay tahimik lang sa loob ng kalahating taon, bakit may isa na naman? Tinapik ko ang likod ng kanyang ulo. Ang ganitong uri ng karakter ay hindi ko gaanong pinapansin. Hindi dahil sa pagmamayabang. Dahil kilala ko si Suwan, siya ay 0 pasensya sa mga taong hindi matalino. At ang mga paraan ni Chen Yu, kung sasabihing mabuti, ay inosente, kung sasabihing masama, ay puro. Sa paningin ni Suwan, ang T-Pure ay mas hindi matiis kaysa sa pangit. Noong araw ng hapunan, unang beses ko siyang nakita ng personal. Ang regular na hapunan ng grupo ay napili sa isang restoran ng Cilantro. Binigyan ako ni Suwan ng babala ng maaga. Si Chen Yu ay naroon din umupo ka sa kanan ko. Sabi ko, natatakot ka ba na magselos ako? O natatakot ka namang istorbo siya? Pag-isip niya, natatakot ako na malaman niya ang tungkol sa'yo. Pagdating ko, nakaupo na silang lahat. Si Chen Yu ay nasa kabilang dulo ng mahabang mesa. Nang makita niya akong pumasok, tiningnan niya ako, may ngiti na pulite, pero ang ngiting iyon ay tumagal ng kalahating segundo. Parang isang bulating na nasa ilalim ng araw, umurong. Hinila ni Suwan ang upuan sa tabi niya. Pinaupo ako. Napansin ko na ang tingin ni Chen Yu ay laging nasa Suwan.
Mula sa kamay na humahawak ng chopstick hanggang sa galaw ng pagkuha ng pagkain. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang pako. Nakadikit pero nang lumingon ako sa kanya, agad siyang umiwas. Yumuko siya, kinakalikot ang kanin sa kanyang plato. Buong hapunan, hindi siya nakipag-usap sa akin. Ilang round ng alak. May nag-udyok sa mga bagong tao na mag-toast. Tumayo si Chen Yu na may hawak na baso, nag-toast sa lahat. Ang tanging nilampasan niya ay ako. Hindi naman halata. Unang nag-toast sa guro. Pagkatapos sa mga nakatatandang estudyante. Sa akin, bigla siyang lumiko para makipag-usap sa katabi. Medyo teknikal, pero masyadong malinaw ang intensyon, parang hamon na nakasulat sa mukha. Inilapag ko ang chopstick, sumandal sa upuan, pinagmasdan siyang umupo pagkatapos mag-toast. Inisip niyang nanalo siya. Hindi niya alam kung anong uri ng tao ang kanyang hinahamon. Sa ilalim ng mesa, hinawakan ni Suwan ang aking tuhod. Lumingon ako. Lumapit siya sa tenga ko at pabulong na nagsabi, huwag mo siyang pansinin. Hindi siya karapat-dapat sa iyong atensyon. Sabi ko, alam ko. Hindi naman siya ang intern ko. Kung ganyang klase ang nasa team ko. Matagal ko na siyang inilagay sa bodega para mag-imbentaryo. Hindi personalan, kundi hindi siya bagay sa posisyon. Ang gabi ng blackout ay ikinuwento ni Suwan bilang biro, maraming beses sa grupo. Mga alauna ng madaling araw, nakahiga kami sa kama, pinapanood ang isang lumang pelikula. Si Suwan ay nakabalot sa kumot, nakasandal sa aking balikat. Sa kalagitnaan, bigla siyang huminto, itinuro ang screen, may butas ang lohika sa pamamaraan ng suspect. Hindi pa ako nakatugon, tumunog ang kanyang cellphone. Ang ringtone ng video call ay napakaingay sa hating gabi. Nag-ilaw ang screen, lumitaw ang mukha ni Chen Yu. Ang background ay madilim na kwarto. Ang kanyang ekspresyon ay sinadya, sobrang pilit, parang bata sa elementarya na nakalimot sa linya sa pagtatanghal. Ate, nawalan ng kuryente sa bahay, ano ang gagawin ko? Hindi man lang nagtaas ng kilay si Suwan, nagbasa ng numero. Sabi ko, iyan ang numero ng National Grid. Sabi niya, tawagan mo, default na reklamo. Mas mabilis maayos. Inabot niya para i-end ang tawag. Ngunit ang boses ni Chen Yu ay tumaas ng oktaba. Sandali, ate, narinig ko ang kumakatok sa pinto, baka multo. Ang galaw ni Suwan sa pagpindot ng end button ay napakalinis. Umiling siya sa nakaitim na screen at sinabing may tubig na pumasok sa utak, paano siya pumasa sa interview. Sinabi ko baka walang brownout noong interview, hinilan niya ang kumot sa itaas ng ulo at mahinang sinabing wag na magloko, matutulog na ako. Kinabukasan, inihatid ko siya sa trabaho, bahagya pang huminto ang kotse sa harap ng Research Institute, biglang lumitaw si Chen Yu mula sa isang sulok. Malamang matagal siyang naghintay sa paligid dahil may hamog sa kanyang buhok. Sinabi niya agad, ate, bakit mo binabaan ang tawag ko kagabi? Parang inaakusahan ang isang walang kwentang lalaki. Tapos tumingin siya sa akin na nakaupo sa driver's seat, biglang nagbago ang ekspresyon niya sa mas masaklap na bersyon. Oh, nandito rin si Brother Chen. Ikaw ba ang pumigil kay ate na puntahan ako kagabi? Hindi pa siya natatapos. Si Suwan na ang humila sa kanya palayo sa pinto ng kotse ko. Mahina ang boses niya pero bawat salita ay parang talim ng kutsilyo. Chen Yu, ang pagkakaroon ng sakit sa utak ay hindi lisensya para gawin ang gusto mo sa publiko. Tapos lumingon siya. Sa harap ni Chen Yu, hinalikan niya ako. Ang halik ay dumapo sa sulok ng labi ko, mas malakas kaysa karaniwan. Malinaw na hindi lang ito pamamaalam, pati na rin pagmamarka ng teritoryo. Sinabi niya, alis na ako, mahal. Sunduin mo ako ng maaga mamayang gabi. Mabilis ang hakbang niyang pumasok sa gusali. Sa gilid ng aking paningin, biglang nag-iba ang mukha ni Chen Yu. Hindi ito lungkot ng pag-ibig na nasaktan, kundi isang bagay na mas matalas. Parang isang maingat na inayos na entablado. Na may sumipa ng set design. Malamang inakala niyang ang kanyang taktika ng pagiging kaawa-awa ay laging epektibo, pero sa harap ni Suwan. Lahat ng mga tira niya ay tumatama sa hangin. Nang apakan ko ang gas, nakita ko siya sa rearview mirror na nakatayo pa rin sa kinatatayuan niya. Nakatitig sa tail light ng kotse ko, nakaigting ang labi. Ang ekspresyong iyon ay nagpaalala sa akin ng sinabi ni Suwan. Ang grupo ay naging tahimik lang ng kalahating taon. Sa tingin ko kailangan pa niyang maghintay ng kaunti. Ang maliit na junior na ito ay hindi madaling sumuko. Ang pagpapalit ng wallpaper ay lubos na nagpagalit kay Suwan. Ibinigay niya ang spare phone kay Chen Yu para gamitin ng isang araw. Nang kunin niya ito pabalik sa gabi at buksan. Ang desktop wallpaper ay napalitan mula sa litrato naming dalawa patungo sa selfie ni Chen Yu. Nakasuot ng low-cut sleeveless shirt. May yogurt sa pisngi na may inosenteng ekspresyon sa kamera. Tumalon si Suwan mula sa upuan. Parang pusa na natapakan ang buntot. Ipinost niya ang screenshot sa group chat ng research team at direktang tinawag ang partner na i-dalawa. Magalang ang salita pero matalim. Tanong ko lang, kasama ba sa hiring standards ng kumpanya ang hindi marunong gumamit ng computer? Function ng pag-set ng wallpaper.
Ayon sa balita, kinabukasan ay nagkaroon ng joint meeting si Chen Yu kasama ang advisor at dalawa. Tumigil siya ng ilang araw tapos direktang nag-confess. Nang sabihin ito sa akin ni Suwan, hindi galit ang ekspresyon kundi isang bihirang pagkalito. Sabi niya, hindi ba siya nakakaintindi ng tao? Sabi ko, naintindihan niya pero hindi siya naniniwala. Hindi siya naniniwala na tinatanggihan mo siya. Dahil talagang ayaw mo sa kanya. Inakala niya na gumaganap ka lang bilang tapat na kasintahan. Hindi siya naniniwala na mapapahanga siya sa pagsisikap. Tumingin si Suwan sa akin ng 3 segundo, tapos sinabi, ganyan ba ang iniisip ng lahat ng lalaki? Sabi ko, hindi ako kumakatawan sa lahat ng lalaki. Marami lang akong nakitang ganyang tao. Ang pangunahing problema ay hindi accuracy, kundi pagmamataas. Hindi sila naniniwalang totoo ang pagtanggi ng babae. Tumahimik siya ng saglit, tapos kumuha ng matingkad na pulang damit na mahigpit na may mukha ng wangwang na character. At sinimulang isuot. Sabi ko, anong ginagawa mo? Sabi niya, sa kawalan ng pag-ibig. Kahit ikaw ay matatakot, kitang-kita na ang outfit na ito ay sobrang epektibo. Isusuot ko ito bukas sa trabaho. Para mapahiya siya, tiningnan ko ang kanyang sapatos na berdeng fluorescent na parang beans. At ang kanyang Americana na may malalaking bulaklak na estilo ng North Face China, napaisip ako. Ang taste ng asawa ko ay laging misteryoso. Kapag nakasuot siya ng profesional na damit, para siyang diyosa ng katalinuhan. Kapag pumasok siya sa battle mode, lubos siyang nagpapakawala. Kinabukasan, 6:00 ng umaga. Nagising ako sa ingay ng kaluskos. Binuksan ko ang mata, may nakatayong babaeng pulang-pula sa tabi ng kama. Nakasapatos na berde at nakabalikat na may bulaklak na Americana. Tumingin siya sa salamin at nasiyahan. Sabi, maganda ang epekto. Sige, papasok na ako. Ako naman ay nag-apply ng business trip ng araw na yon. Hindi dahil natakot sa kanyang outfit, kundi dahil natakot sa magiging epekto kapag nakita yon ni Chen Yu. Ayoko na ako ang mag-aayos ng gulo. Napatunayan kong sobra ang pag-iisip ko. Ang outfit ni Suwan ay tunay na natakot kay Chen Yu pero natakot din ang advisor. Pati mga kasamahan at guard sa gate. Nang tumawag siya sa gabi, parang umiiyak ang boses. Mali ako, hindi na ako maglalaro ng abstract. Bumalik ka na, masyadong malaki ang bahay. Hindi ko kayang punan ng mag-isa. Sabi ko, hindi ba gusto mong mapahiya siya? Sabi niya, umalis na siya. Pero sumunod na umalis ang buong Research Institute. Nang bumalik ako mula sa business trip, dinalhan ko siya ng isang serving ng grilled cold noodles. Nakaupo siya sa sofa, nakasuot ng normal na pajama, kumakain ng parang gutom na gutom. Sabi niya, hindi na ako gagamit ng visual attack strategy. Mas malaki ang pinsala sa sarili kaysa sa kalaban. Sabi ko, may iba ka pa bang strategy? Itinaas niya ang ulo mula sa mangkok at pumikit sa akin ng ilang beses. Pamilyar sa akin ang ekspresyong iyon. Kapag lumalabas ito, ibig sabihin may maliligaw na tao. Ang pangyayari sa hapunan ay pinaplano ni Suwan. Sa kanyang hitsura, tila siya ay medyo bastos. Pero sa katunayan, bawat hakbang ay kanyang kinukwenta ng maayos. Si Chen Yu ay nagsuot ng walang manggas na damit sa hapunan, sinasabing siya ay itinuturing na anak na babae. Siya ay nagtataas ng baso sa mga babaeng kasamahan lamang. Sa iba, ang mga kilos na ito ay pakitang gusto, ngunit sa paningin ni Suwan, ito ay mga materyales. Nag-record siya ng video, ipinadala sa grupo, at naglagay ng caption na nagtatanong sa mga kapatid kung angkop ba ito. Isang lalaking kasamahan sa grupo ay agad na nagsalita, ang mga salita ay tumpak, ang apoy ay matindi. Tiningnan ko ito at naramdaman kong masakit para kay Chen Yu. Si Suwan ay nakaupo sa tabi ko, habang tinitingnan ang mga mensahe sa grupo. Sabay kumain ng potato chips, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay parang isang proyektong diwata na sinusuri ang resulta. Tumawag si Chen Yu sa hating gabi. Ang kanyang iyak ay lumabas mula sa speaker ng telepono, may daladalang sining na dinisenyong pagkawasak. Pinamax ni Suwan ang volume ng telepono. Hayaang ang kanyang iyak ay umalingaw-ngaw sa sala, pagkatapos ay sumandal siya sa aking balikat at humikab. Sinabi niya, ang taong ito, umiiyak pa, mas green tea pa kaysa sa akin. Ibinaling ko ang aking tingin sa kanya. Napagtanto niya ang kanyang sinabi. Dagdag ko, syempre ako ay high-level green tea. Siya ay walang makeup, hindi pareho ang antas. Hindi kailanman itinanggi ni Suwan na siya ay gumagamit ng mga taktika. Noong nililigawan niya ako, gumamit siya ng maraming maliliit na paraan. Nag-overtime ako, pumunta siya upang magdala ng payong. Ang payong ay bagong bili, ngunit ang buhok ay binasa ng maaga. Sa video, ang tubig ulan ay dumaloy sa kwelyo. Sinabi niya, naku, muntik na akong maging basang manok. Sa meeting room, pinatay ko ang video. Sinabi ko sa boss na may problema sa bahay at umalis ng maaga. Sa pag-uwi, naisip ko na sinadya niya ito. Alam ko rin na sinadya niya ito, ngunit hindi ako nakaramdam ng hindi komportable, dahil ang kanyang paraan ay hindi para kontrolin ako. Ay para ipaalam sa akin na naalala niya ako.
Hindi siya natatakot na malaman ko, sadyang pinapayagan niya akong malaman. Ang pagkakaiba ng fundamental kay Chen Yu ay ang lahat ng pagganap ni Chen Yu ay itinatanggi na ito ay pagganap, samantalang si Suwan sa bawat pagkakataon. Green Tea ay kumukurap sa akin at sinasabi, tingnan mo, nag-arte na naman ako. Pero wala kang magagawa sa akin, di ba? Mali siya. Wala nga akong magagawa sa kanya. Noong araw na nag-atake si Songya sa grupo, akala ko magagalit si Suwan, ngunit nag-scroll lang siya sa mga mensahe ng grupo, ang ekspresyon ay kalmado. Sinabi niya, ang ilang tao ay tumataguyod kay Chen Yu, hindi dahil naawa sila sa kanya, kundi kailangan nila ng target. Upang ipakita ang kanilang moral na kataasan. Sanay na si Songya na maging mapang-api sa opisina, bihira siyang makakuha ng pagkakataon upang turuan ng iba. Hindi niya ito basta bitawan. Sinabi ko, ano ang gagawin mo? Sinabi niya, ang uri ni Chen Yu. Kung lalo mo siyang sinisigawan, lalo siyang magpumilit dahil ang kailangan niya ay atensyon. Gusto mo siyang tumigil. Kailangan mong atakihin ang bagay na pinakamahalaga sa kanya. Tinanong ko kung ano. Ngumiti si Suwan. Ang bagay tungkol sa proyektong grupo ni Professor Shen ay aking binanggit. Tiningnan ako ni Suwan, hindi nagsalita. Ngunit may ngiti sa kanyang mga mata. Noong araw ng hapunan, sa harap ng lahat, sinabi ko kay Chen Yu, ang bagong proyektong grupo ni Professor Shen ay kulang ng tao, gusto mo bang subukan? Kumislap ang mga mata ni Chen Yu na parang dalawang bombilya. Agad siyang tumayo upang mag-alay ng inumin kay Professor Shen, ang tono ay sobrang tamis. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Songya. Tinignan niya si Chen Yu na nagpapakita ng labis na paglingap sa Professor Shen. Ang tingin ay mula sa hindi pagkontento ay naging pag-ingat, mula sa pag-ingat ay naging away. Mahinang sinabi ni Suwan sa tabi ko, sinimulan niyang ituring si Chen Yu bilang panganib. Sinabi ko, ang babae ay pinaka-nauunawaan ang kanyang kaparehong uri ng asawa. Tiningnan niya ako ng masama, sinabi, pwede bang huwag kang maging opisyal sa paggamit ng salita? Ang sumunod na mga pangyayari ay mabilis na umunlad. Inilabas ni Chen Yu ang kanyang telepono upang idagdag ang WeChat ni Professor Shen. Nang maliwanag ang screen, ang half-naked selfie wallpaper ay naging huling gatilyo. Ang sigaw ni Songya ay pumutol sa buong silid. Ano ito? Para kanino ang pagpapakitang ito? Sa sandaling ibinuhos ang red wine. Tumayo si Professor Shen upang hilahin siya, ngunit sa halip, si Songya ay naglabas ng lumang utang at tungkol sa babaeng graduate student. Ang mag-asawa at si Chen Yu ay nag-away na parang isang gusot. Ang eksena ay mas nakakatuwa kaysa sa anumang drama ng pamilya. Sa pagmamaneho pauwi, si Suwan ay hindi nagsalita. Habang naghihintay ng pulang ilaw, bigla siyang nagsalita, napansin mo ba? Matapos ibuhos ni Songya ang alak, ang unang reaksyon ay hindi upang sigawan si Professor Shen, kundi sigawan si Chen Yu. Dahil sa kanyang paningin, si Chen Yu ang mananalakay. Maaari niyang ituring ang pagtataksil ng kanyang asawa bilang kasalanan ng babaeng manloloko sa labas, sa gayon ay hindi na niya haharapin ang problema ng kanyang asawa. Sinabi ko, na-analyze mo pa ito bilang social psychology. Sinabi niya, ito ay tinatawag na obserbasyon, natutunan kay Jicheng. Noong si Chen Yu ay naghintay ng mahabang oras sa gate ng subdivision. Ito ay sinabi sa amin ng administrasyon ng gusali. Sa araw na yon, direktang ipinatawag ni Suwan ang administrasyon upang sabihin sa kanya na umalis at kung mangulit pa, tatawag ng pulis. Nang marinig ko ang ulat ng administrasyon, naiisip ko ang ekspresyon ni Suwan. Siya, sa mga taong hindi niya gusto. Walang awa hanggang sa nakakagulat. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit ko siya gusto. Hindi nagpapahaba. Walang iniwan na puwang para sa kalituhan. Ang pagtanggi ay pagtanggi, hindi nagbibigay ng kahit isang salita na sobra. Ngunit si Chen Yu ay malinaw na hindi ang uri na susuko sa pagtanggi. Nagpalit siya ng numero at nagpadala ng mensahe. Ang tono ay pareho pa rin, ate, gusto ko lang lumapit sa iyo. Si Suwan ay pinalayas upang matulog sa sala noong araw na yon. Hindi dahil sa mensahe ni Chen Yu, kundi dahil sa kanyang buong lakas na mode ng paghiling ng pagmamahal na hindi ko kayang pigilan. Inihagis ko siya, kasama ang kanyang kumot, sa sopa. Ang kanyang ungol na binibigkas habang nakahiga sa sala ay narinig ko kahit nasa pamamagitan ng pinto. Inihagis ko siya, kasama ang kanyang bag, sa sopa. Ang kanyang ungol na binibigkas habang nakahiga sa sala ay narinig ko kahit nasa pamamagitan ng pinto. Ano? Sinabi niya na gusto mong kainin. Nilalaro ang damdamin, nilalaro rin ang katawan, napakaraming eksena na pwedeng gawing isang solong dula. Lumabas ako ng kwarto at tumayo sa sala, umubo ako. Tumigil siya agad sa pagsasalita at pumikit para magpatuloy sa pag-arte. Sinabi ko na huwag pumikit kapag nagrereklamo. Kung malamig, takpan mo ang sarili ng kumot. Binuksan niya ang isang mata para sumilip sa akin, tapos lalo siyang nagkusot sa loob ng kumot. Umikot ako papunta sa kwarto, at sa likod ko ay may mga kaluskos na tunog. Lumingon ako. Tumalon si Suwan mula sa sofa, parang pusang nagnakaw ng puso na sumunod sa akin.
Ang mga laro niya ay alam ko na. Pero malamang alam niya rin na kahit alam ko ang mga yon, lahat ng dapat kong tanggapin ay ginagawa ko pa rin. Noong Lunes sa harap ng institute, kumatok si Chen Yu sa bintana ng kotse ko. Naalala ko pa ang mga sinabi niya hanggang ngayon. Kuya Chen, gusto ko ang girlfriend mo, pwedeng ibigay mo sa akin. Parang nagtatanong lang kung pwedeng manghiram ng ballpen. Lalong humigpit ang kamay ko sa manibela. Hindi dahil sa galit, kundi dahil nalungkot ako. Hanggang saan kailangan i-distort ng isang tao ang sarili? Para maituring ang pag-ibig bilang isang bagay na pwedeng ipamigay. Sinabi ko sa kanya na alam mo naman. Na mali ang nanay mo, bakit ka pa sumusunod? Kung hindi mo mahal ang sarili mo, sino pa ang mananalo para sa'yo? Ang mga salitang iyon ay para sa kanya, at iyon din ang tunay kong nararamdaman sa sandaling iyon. Hindi ko siya galit. Nakita ko lang sa kanya ang isang mas malalim na kasawian. Ang panahon ng cyberbullying ang pinakamahirap. Ang post na isinulat niya, ginawa niyang parang isang bulaklak na hinampas ng hangin at ulan, ginawa akong isang makitid ang dibdib na malupit. Masyadong tumpak ang detalye, kaya mabilis may nakilala sa komento ang aking pagkatao. Nang mapuno ng mga mura ang aking inbox, si Suwan ay kumakain ng chips sa tabi ko. Tumingin siya. Inilapag ang chips, binuksan ang computer at nag-login sa WeChat cache, nagsimulang maghanap ng chat records. Mabilis siyang nag-screenshot parang inililigtas ang isang electronic evidence na malapit ng burahin. Napatunayan na tama siya. Dahil sa mga orihinal na record na yon, ang pagbaligtad ng opinyon ng publiko ay sigurado. Malamang hindi inisip ni Chen Yu na sa computer ni Suwan. Nandoon pa rin ang lahat ng WeChat messages niya, parang hindi niya naisip na ang pag-delete ng kaibigan ay hindi katumbas ng pag-delete ng records, isang common sense. Kapag masyadong naniniwala ang isang tao sa kanyang pagganap, makalimutan niya ang mga prop master sa ilalim ng entablado. Nang i-upload ang ebidensya sa internet, sinabi ni Suwan na ito ba ay pagsagot ng karahasan sa karahasan. Sinabi ko na hindi, ito ay paggamot sa pamamagitan ng ebidensya. Nag-isip siya. Sinabi na wala kang saya, gusto ko sanang magsabi ng isang napakapilosopong pangungusap pero pinutol mo. Ano raw ang sasabihin ko? Sabi niya, gamitin ang paraan ng green tea para sagutin ang green tea. Noong araw na lumuhod si Suwan sa harapan ko para mag-propose, ang sikat ng araw ay nagpapaliwanag sa kanyang wedding gown. Nang buksan niya ang velvet box, nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang babaeng ito na sa laboratorio ay matapang magdesisyon, sa internet ay pumapatol sa green tea. At ginagawang isang eksaktong eksperimento ang buhay, sa sandaling iyon ay nabalisa. Sinabi niya, Ginoong Jicheng, sa natitirang buhay ko, ako na ang magbabantay sa iyo. Ang mga mata niya ay kumikislap parang dalawang bituin. Umiti ako at inabot ang kamay. Ang mga araw ng paghahanda sa kasal ay abala at matamis. Paminsan-minsan ay kinakausap niya ang singsing, nag-ensayo ng mga eksena ng madrasta ni Snow White. Nakatingin ako sa kanyang mukhang tanga, naisip ko na ganito na lang siguro ang buhay ko, araw-araw na napupuno ng kanyang tawa. Nagugulo ng kanyang mga laro, kusang loob na nahuhuli sa kanyang mga walang katapusang maliit na panlilinlang. Ang huling text message mula sa ibang bansa sa aking telepono, tiningnan ko ng 3 segundo. Sinabi ni Chen Yu na tumakas siya sa kasal. Umalis na siya ng bansa. Salamat, pasensya na. Sumilip si Suwan mula sa tabi at nagtanong kung sino yon. Isinara ko ang screen at sinabi na wala. Hindi na mahalaga kung sasagot pa ba sa cyberbullying. Bawat tao ay may sariling landas. Pinili ni Chen Yu na tumakas, pinili ni Suwan na habulin, pinili kong saluhin ang taong humabol sa akin. Ang wakas ng kwento ay hindi lahat ay makakamit ang kanilang ninanais, pero sa kwento ko man lang. Nakahawak na ako sa kamay na pinakagusto ko. Sa sandaling ito, nakahiga siya sa aking hita. Tinatanong ko kung sino sa mundo ang pinaka nakakaunawa sa kanya. Pagkatapos, ginaya niya ang boses ng singsing at sumagot. Si Suwan po. Ibinalik ko ang aking ulo, hinalikan ko ang kanyang noo. Tapos na ang side story.